Sa ilang araw na naganap na impeachment trial, kahapon nga ang ika-4 na araw na kung saan kitang-kita naman ng taong bayan na talagang dehado ang prosecution team, lalong-lalo na nang hawak nila ang kanilang witness na tumestigo laban kay Vice President Sara na si Jeremy Lotok, na kung saan nagkandaleche-leche ang kanyang mga testimonya at affidavit. Typo error at galing na mismo sa kanyang bibig na walang pruweba, walang proof, walang ebidensya na nangontrata ng assassin si Vice President Sara. At yung mga dokumento kahapon ay tila tampered pa na hindi maipaliwanag ni Loto. Kaya nang matanong si Jinky Luistro kahapon na siyang laging nagmamayabang na perfect 10 ang prosecution team sa bawat araw na nagdaan na impeachment trial, kahapon hindi na nakapagsalita si Jinky Luistro kundi thumbs up na lamang ang kanyang tugon sa media nang matanong ito kung ano ba yung kanyang naging assessment kahapon sa day 4 ng impeachment trial. Heto ang video, panoorin natin. Your assessment po. Kung your assessment po, thumbs Ayun. up. 10 over 10 pa rin tayo. Wala pa rin. Ano ka ngayon? 10 over 10 ba rin pa? Yan kasi inuuna ang kayabangan, Jinky Luistro. O kahapon, yan. Umpisa na ng pagbagsak ninyo ng prosecution team. Hindi maayos ang mga affidavit, hindi maayos ang mga ebidensya, ang mga dokumento, may mga binago pa. Akala ko ba ready kayo 100%? Tapos typo yung inyong mga dokumento, hindi nyo maidepensa ang inyong mga dokumentong tila tampered. Kaya ngayon, mukhang stress ka na, Luistro. May pasabi-sabi ka pa noon, hawak mo ang beat. Ngayon, hawak mo pa ba? Hawak nyo pa ba? At nang maramdaman ng prosecution team na dehado sila, heto naman si Joel Chua. Abay, iginiit ba naman na hindi daw kailangang matibay na matibay ang ebidensya sa impeachment? Abat may paglilinaw pa si Joel Chua na iba naman daw ang pamantayan ng ebidensya sa impeachment kumpara sa mga kasong kriminal. Abay, ayon sa kanya, hindi daw kinakailangang patunayan ang kaso beyond reasonable doubt dahil daw ang impeachment ay nakabatay sa bigat o preponderance of evidence. Ang sabi pa niya, kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang sa dulo. Bakit nga kayo nandito diyan sa impeachment trial na yan? Para may mapatunayan kayo. Hindi ba't inakusahan ninyo si Vice President Sara ng kung ano-ano? So kailangan may mga proof kayo, may mga pruweba kayo, may mga ebidensya kayo. Tapos ngayon sasabihin ninyo, nasa day 4 pa lamang kayo ng impeachment trial, sasabihin ninyo, kailangan hindi matibay na matibay ang ebidensya? So sa pananalita mo pa lamang ng ganyan, ay talagang wala kayong matibay na ebidensya. Inamin na rin nyo mismo. Grabe yun, Abogado pa naman itong si Joel Chua pero ganito yung pag-iisip niya. Samantala, kahanga-hanga naman daw ang ginawa ni Vice President Sara na pagmumura sa mga korap. Kasi nga ang mga Pilipino, hindi magawang murahin si Mr. President o ang mga korap na politiko. Pero ito si VP Sara, talagang napakatapang. So para na daw naiganti ng mga Pilipino si Vice President Sara sa kanyang pagmumura. Heto ang video, panoorin natin. Iba talaga yung mga abogado, Kahit wala yung word na assassin, nagkaroon na ng word na assassin. Iba, Iba talaga pag mga abogado. Anyway, ang gusto ko kasing sabihin lang ay napakaswerte ni Vice President, Dahil namura niya yung presidente na korap. Namura niya yung first yung lady asawa. na alam din nating korap. Si Romualdez at din. namura niya si Martin Romualdez na korap. Tayo, hindi natin magawa. Tapang ni VP, Ang galing ni Vice President, Ito tandaan ninyo, kung kaya ni Vice President murahin yung mga yan,
kayang-kayang ipakulong ni Vice President yung mga yan. Tama. Magtiwala lang tayo, ha? Ganon katapang ang Vice Presidente. Huwag na yung mga propriety, mga paksus. Wala na yun, ha? Tinatarantado yung bayan natin. Mm-mm. Tapos, i-smile pa rin tayo at magsasabing thank you. Alam ko sa mga utak ninyo, ilang beses nang namatay yung mga taong binanggit ng Vice Presidente. At ilang beses yun na silang namura. Huwag na tayong plastikan, ha? Sayang ang bayot. Sa totoo lang, nalulungkot ako kanina sa mga pangyayari. Nalulungkot ako doon sa mga naubos ang laway. Baliwala. Walang epek eh. Mm-mm. Sara pa rin talaga. Sorry. Kahit anong gawin ninyo, Sara Duterte pa rin kami. Lalo lang tumibay. Dahil nga, yung minumura ni Sara Duterte, mga kurap. Oo nga. Mga magnanyakaw. Lalo kaming tumibay ang paniniwala na kailangan talaga natin ng katulad ni Sara. Tama. Kinatatakutan ng mga kurap. Mhm. Nagkakandara pa sila kasi ayaw nilang maupo dahil magiging boring ang buhay nila. Bakit boring? Hindi sila makakapagnakaw. Magtatago na lang Oh, yan. ano? Laban pa kayo? Sa 2028, wala pa rin tatalo kay Sara. If symptoms persist, consult your doctor immediately. Tomorrow might be too late. Sayang ang bayot. Pang-asar talaga to si Madara Hugue, no? Well, doon sa sinabi ni Joel Chua na kailangan dito sa impeachment trial, kailangan hindi daw matibay na matibay ang ebidensya. So, kaya pala gano'n, ano, yung naging mga dokumento at pagpapatunay ni John Mark Calilong, yung NBI agent, na kanilang witness, abay dinaan lamang sa screenshot at screen recording yung kanilang mga ebidensya laban kay VP Sara. So hindi nga naman matibay. Pwede na. Pero Joel Chua, sa taong bayan, hindi po pwede yan. Hindi ba't sa kahit anong klaseng conviction? Dapat ang main factor is proof beyond reasonable doubt. Kung yung sworn at notarized date February 10, 2025 at ang stamp date received ng Department of Justice ay January 30, 2025, ay isa lamang ibig sabihin nito, may defect ang inyong document. Hindi nagtugma. Kasi once na nasubmit, hindi na pwedeng baguhin unless nabawiin at i-resubmit at magkaroon na naman ng bagong stamped date received. Isa lamang ibig sabihin yan. Kapag magulo ang documents, malamang insufficient at dapat ang hatol talaga ay acquittal na. Kasi walang napatunayan tapos defective pa yung inyong mga dokumento. So mahina ang inyong ebidensya. Kaya nga yung sinasabi ni Joel Chua, hindi na kinakailangan na matibay ang ebidensya. Talaga lang, Joel Chua, coming from you na isang abogado, malala na ang inyong pagkadesperado na mapatalsik si VP Sara at hindi na siya makatakbo sa 2028 elections. Dahil alam nyo na talagang siya na lang hinihintay ng taong bayan at ang hinihintay talaga ng taong bayan ay mag-2028 na nang matapos na ang problema sa Pilipinas na ito. Dahil ang pinoproblema ng gobyernong ito ay hindi naman talaga mga problema ng Pilipinas, kundi sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay, Duterte ang kanilang problema, ang kanilang sinisisi. No wonder kaya pala sila nag-hire ng private prosecutor. Para sa prosecution na ito, ang lalabnaw ng kanilang mga utak, lalo na sa reasoning. Tulad na lamang yan, sinasabi ni Joel Chua. Kaya nga lang, no? Sayang ang ginagastos per day sa impeachment trial na ito. At tatagal pa yata ng 3 buwan, 90 days, para lamang sa pagpapatalsik ng binoto ng 32 million mahigit na mga Pilipino. Dahil ang mga politikong nakaupo ngayon, takot at takot kay Vice President Sara. Kasi malilintikan sila kapag si VP Sara na ang naupo
bilang Pangulo sa 2028. Kaya jowa-jowa, ngayon pa lang, magplano ka na umalis ng bansa. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.